Magandang oras po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa inyong tatag at pag-unawa? Dito sa ating channel, naniniwala tayo na ang bawat luha ay may saysay at ang bawat pait ay may katapusan. Ako ang inyong makakasama sa pagbuklat ng isang kwentong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa ilalim ng lupa, kundi sa loob ng isang pusong marunong magpatawad. Sabi nila, ang pamilya ang ating unang tahanan, ang kanlungan kung saan tayo dapat pinakapoprotektahan. Ngunit paano kung ang mismong mga taong dapat mong sandigan ang siyang bumubutas sa iyong puso? Ngayong araw, samahan niyo akong kilalanin si Luwalhati sa isang kwentong magtuturo sa atin na minsan, ang pinakamalalim na lihim ay nakatago sa likod ng pinakamatinding galit. Basag ang katahimikan ng madaling araw sa Baryo Masikap. Ang tanging maririnig ay ang tilaok ng manok sa malayo at ang mahina, ngunit paulit-ulit na pag-ubo ni Lola Dalangin mula sa loob ng kanyang silid. Sa kusina, sa ilalim ng andap-andap na ilaw, abala si Luwalhati sa paghalo ng lugaw. Ang usok na nagmumula sa palayok ay tila sumasabay sa malalim na buntong hininga na kanina pa niya pinapakawalan. 20 taon. 20 taon na siyang gumigising bago sumikat ang araw para pagsilbihan ng pamilyang ito. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis at puno ng pag-asa noong bagong kasal pa lamang sila ni Banwan, ngayon ay magaspang na at puno ng mga peklat ng pagtitiis. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Lola Dalangin. Ang amoy ng langis at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa ibabaw ng lumang kama, naroon ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng 2 dekada ng kaluluwa't katawang paghihirap. Nay, heto na po ang lugaw niyo. Mainit-init pa ito para guminhawa ang pakiramdam niyo, malambot na sabi ni Luwalhati habang maingat na inilalapag ang mangkok sa gilid. Sa halip na pasasalamat, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Lola Dalangin. Kahit mahina na ang katawan, ang bagsik sa kanyang mga mata ay tila hindi nababawasan ng panahon. Sa isang iglap, gamit ang natitirang lakas, itinabig ng matanda ang kamay ni Luwalhati. Tumalsik ang mainit na lugaw. Bumuhos ito sa braso ni Luwalhati, dahilan upang mapasinghap siya sa hapdi. Ang puting malagkit ay kumapit sa kanyang balat, kasabay ng pamumula nito dahil sa init. Layuan mo ako. Hindi ko kailangan ng awa mo, Luwalhati. Akala mo ba hindi ko alam? Nagpapakitang tao ka lang dahil alam mong malapit na akong mamatay. Gusto mo lang makuha ang bahay na ito. Bulyaw ng matanda bago muling dumanas ng matinding pag-ubo. Napapikit ng mariin si Luwalhati. Hindi ang hapdi ng paso ang masakit, kundi ang paulit-ulit na paghusga sa kanyang katapatan. Nay, wala po akong ibang hangad, kundi ang gumaling kayo. Alam niyo po na kailanman ay hindi ko pinag-interesan ang kahit anong ari-arian niyo. Sinungaling! Ang huling salitang binigkas ng matanda bago ito tumalikod sa kanya. Lumabas si Luwalhati ng silid, pilit na pinipigil ang luhang gustong kumawala. Sa labas ng pinto, nakatayo ang kanyang asawang si Banwan. Bakas sa mukha nito ang pagod at ang kawalan ng kakayahang mamagitan. Pasensya ka na, Luwal. Alam mo naman ang nanay. Dala lang siguro ng sakit kaya siya ganyan, mahinang sabi ni Banwan habang tinitingnan ang pasong braso ng asawa. Ngunit hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Ang humingi ng pasensya. Ngunit hindi ang ipagtanggol siya. Hindi pa nakakasagot si Luwalhati nang bumukas ang pinto ng bahay ng may kalakasan. Pumasok sina Halia at si Dapa, ang mga kapatid ni Banwan. Dumating silang may dalang amoy ng mamahaling pabango na tila hindi bagay sa simpleng kapaligiran ng Baryo Masikap. Naku, ano ba itong amoy dito? Amoy gamot at amoy lugaw na panis? Maarteng sabi ni Halia habang winawagayway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong. Tiningnan niya si Luwalhati mula ulo hanggang paa
na tila ba ito ay isang dumi sa sahig. Hoy, luwalhati! Nasaan ang nanay? May kailangan kaming papirmahang papeles sa kanya tungkol sa lupang ibebenta sa bayan. Halika, hindi pa maayos ang pakiramdam ni nanay. Karatig pa siya sa higaan at kailangang magpahinga. Pagharang ni luwalhati, tumawa ng mapait si Sidapa. Lumapit siya kay luwalhati at idinuro ito sa balikat. Wala kang pakialam, luwalhati. Nakikitira ka lang dito. Kami ang mga tunay na anak. Kami ang may karapatang magdesisyon kung kailan kami kakausap sa nanay. Huwag mong isipin na porke ikaw ang nag-aalaga sa kanya, ikaw na ang may-ari ng bahay kanlungan. Ang bawat salita ni Sidapa ay tila latigo na humahagupit sa pagkatao ni luwalhati. Sa loob ng 20 taon, ganito ang kanyang buhay. Siya ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Siya ang nagtitiis sa lahat ng mura. Ngunit sa dulo ng araw, siya pa rin ang ituturing na ibang tao. Napatingin si luwalhati kay Banwan. Umaasang magsalita ito. Pero ang asawa niya ay nakayuko lang, tila mas interesadong tingnan ang sariling sapatos kaysa harapin ang mga kapatid. Ang katahimikan ni Banwan ang pinakamabigat na pasanin ni luwalhati. Pumasok ang magkapatid sa silid ni Lola Dalangin nang walang pasintabi. Mula sa labas, naririnig ni luwalhati ang ingay ng kanilang pagtatalo. Pinipilit ni Nahalia na pasulatin ang matanda, habang si Lola Dalangin naman ay tila sumisigaw sa galit. Ibigay niyo sa akin ang panulat. Hindi niyo ako mapipilit. Mga wala kayong utang na loob. Ang sigaw ng matanda. Biglang natahimik ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob. Mabilis na tumakbo si luwalhati papasok. Naunahan pa niya si Banwan. Naroon si Lola Dalangin. Nakahandusay sa sahig sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig. At tila hindi makahinga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Dilat na dilat, ngunit tila walang nakikita. Sina Halia at si Dapa naman ay nakatayo lang sa gilid, gulat at halatang takot na baka sila ang masisi sa nangyari. Nay! Nay! Gumising kayo! Sigaw ni luwalhati habang kinakandong ang ulo ng matanda. Mabilis niyang kinuha ang isang bimpo para punasan ang bumubulang laway sa bibig nito. Banwan, tumawag ka ng doktor, bilis! Sa gitna ng panginginig, biglang hinawakan ni Lola Dalangin ang kamay ni luwalhati. Hindi ito ang mahigpit na pagkakahawak ng galit, kundi isang hawak na tila humihingi ng saklolo. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. May gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Inilapit ni luwalhati ang kanyang tainga sa bibig ng matanda. Sa gitna ng hirap na paghinga, narinig niya ang isang pabulong na salitang nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Sinag, patawad. Sinag, aking anak. Napatigil si luwalhati. Sino si Sinag? Sa loob ng 20 taon, ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon. At bakit ito tinatawag ni Lola Dalangin sa sandali ng kanyang paghihingalo? Tumingin si luwalhati sa mukha ng matanda. Ang bagsik na nakasanayan niya ay napalitan ng isang emosyong hindi niya mawari. Pagsisisi. Ngunit bago pa niya maitanong ang lahat, biglang nawalan ng malay si Lola Dalangin sa kanyang mga bisig. Ramdam ko na ang malamig na haplos ng kamatayan. Sa bawat paghinga ko, tila may mga tinik na bumabaon sa aking baga. At ang bawat tibok ng aking puso ay parang paghampas ng mahinang alon sa dalampasigan. Unti-unting nauubos, unti-unting nawawala. Ngunit hindi ang sakit ng katawan ang nagpapanatili sa akin, nagising sa gitna ng hating gabi. Ito ay ang bigat ng isang lihim na dinala ko sa loob ng 40 taon. Isang lihim na kasing tigas ng bakal at kasing pait ng lason. Dahan-dahan, sa gitna ng aking panginginig, ipinasok ko ang aking nangangatal na kamay sa ilalim ng aking unan. Doon, naramdaman ko ang malamig at kinalawang na ibabaw ng isang maliit na kahong bakal. Ito ang aking kaisa-isang kayamanan. Hindi ginto,
Hindi titulo ng lupa, kundi mga piraso ng papel na naglalaman ng aking mga pagsisisi. Bulong ko sa hangin. Ang pangalang yon, ang tanging liwanag na itinago ko sa madilim na sulok ng aking pagkatao. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis kong binitawan ang kahon at pilit na ipinikit ang aking mga mata. Nagkunwaring natutulog. Narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa. Amoy sabon at pawis. Silwalhati. Palagi siyang narito, kahit na itinuturing ko siyang kaaway sa loob ng 2 dekada. Naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay sa aking noo. Tinitiyak kung may lagnat pa ako. Pagkatapos ay naramdaman ko ang paggalaw ng kumot. Inayos niya ang aking higaan nang may ingat na tila ba ako ay isang mamahaling florera na ayaw niyang mabasag. Bakit? Tanong ko sa aking isipan. Bakit mo pa rin ako inaalagaan pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa iyo? Habang inaayos ni luwalhati ang aking unan, naramdaman kong tumama ang kanyang mga daliri sa gilid ng kahong bakal. Nanigas ang aking buong katawan. Huwag ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Ano ito? Mahinang bulong ni luwalhati. Akmang kukunin na niya ang kahon nang biglang may humablot sa kanyang braso mula sa likuran. Anong ginagawa mo, luwalhati? Isang matalas at mapanghusgang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Halia. Napabalikwas ako ng bangon. Kahit hirap na hirap, nakita ko ang takot sa mga mata ni luwalhati habang mahigpit na hawak ni Halia ang kanyang braso. Nag-aayos lang po ako ng higaan ni nanay, Ate Helia. Nauutal na paliwanag ni luwalhati. Nag-aayos o naghahanap ng mananakaw? Singhal ni Halia. Lumapit siya sa higaan at itinulak si luwalhati palayo. Lumabas ka na. Ako na ang bahala dito. At huwag na huwag kitang makikitang humahawak sa mga gamit ni nanay nang wala ako. Wala nang nagawa si luwalhati, kundi ang yumuko at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan kaming dalawa ni Halia. Tumingin sa akin ang aking manugang, ang babaeng akala ng lahat ay banal. Ngunit alam kong ang tanging sinasamba ay ang aking mga ari-arian. Nay, huwag kayong mag-alala, sabi ni Halia habang pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Habang narito ako, walang makakakuha sa mga mahahalagang gamit niyo. Lalo na ang babaeng yon. Hindi ako kumibo. Muli kong ipinikit ang aking mga mata hanggang sa narinig ko ang paghilik ni Halia sa sofa sa dulo ng silid. Nakatulog siya sa pagbabantay, hindi sa akin, kundi sa pagkakataong makuha ang gusto niya. Lumipas ang ilang oras. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng lampara, dahan-dahang gumalaw si Halia. Hindi ko alam kung bakit ako nagising, pero nanatili akong nakapikit, nakikiramdam. Narinig ko ang marahang paghila ng isang bagay mula sa ilalim ng aking unan. Ang kahon. Nakuha niya ang kahon. Narinig ko ang mahinang click ng pagbukas nito. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Doon sa loob, walang pera. Doon sa loob, nakatago ang isang lumang litrato. Isang sanggol na nakabalot sa lamping puti. At sa likod nito ay ang tanging alaala ng aking pagkakamali. Ano ito? Narinig kong bulong ni Halia. Nakita ko sa pagitan ng aking mga pilikmata ang paglabas niya ng isang kupas na larawan. Inilapit niya ito sa lampara upang mas lalong makita. Sa larawan, ang sanggol ay nakahiga ng patagilid. Malinaw na makikita sa kanang bahagi ng balikat nito ang isang kakaibang marka. Isang balat na hugis, korona, kulay ube at maliit lamang. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Halia. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Tumingin siya sa pinto kung saan lumabas si luwalhati kanina at muling tumingin sa larawan. Hindi maari. Bulong ni Halia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at gulat. Ang balat na ito, nakita ko na ito. Naalala ko, isang beses, noong mainit ang panahon, nakita ni Halia si luwalhati
na naglalaba sa likod bahay. Nakalilis ang damit ni Luwalhati at bahagyang nakalantad ang kanyang balikat. Doon, sa mismong lugar na yon, naroon ang kaparehong balat. Ang markang hindi kailanman mabubura ng panahon. Ang markang nagpapatunay na ang dugong na nananalaytay sa babaeng inalipusta namin ay ang dugong nagmula sa aking sinapupunan. Hinawakan ni Halia ng mahigpit ang larawan hanggang sa mayupi ito. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kasakiman ay napalitan ng isang mapanganib na ekspresyon. Hindi ito ang mukha ng isang taong nagsisisi. Ito ang mukha ng isang taong handang pumatay para mapanatili ang isang lihim. Kaya pala, sabi ni Halia sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng puot. Kaya pala ang matandang ito, laging nakatingin sa kanya. Kaya pala ayaw niyang ibenta ang bahay. Tumingin si Halia sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako ligtas. Ngunit masigit pa doon, alam kong ang panganib ay lalong lumalapit kay Luwalhati. Biglang itinago ni Halia ang larawan sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis niyang isinara ang kahong bakal at ibinalik ito sa ilalim ng aking unan. Ngunit hindi na ito ang dati nitong ayos. Pagkatapos, tumayo siya at lumabas ng silid ng hindi lumilikha ng anumang ingay. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang aking mga luha, na matagal ko nang pinipigilan, ay dahan-dahang umagos sa aking mga kulubot na pisngi. Patawad sinag. Bulong ko. Ang inaakalang kaligtasan na ibinigay ko sa iyo noong iniwan kita ay siya palang magiging mitya ng iyong kapahamak ngayon. Sa labas, narinig ko ang mahinang bulungan ni Halia at si Dapa. Sa pasilyo, ang kanilang mga plano ay nagsisimula ng mabuo. Kasing dilim ng gabing bumabalot sa bahay kanlungan. Hindi mapakali si Halia habang nakaupo sa madilim na sulok ng balkonahe ng bahay kanlungan. Ang malamig na hanging dala ng gabi ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na kaba at puot sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang bulsa, tila pumapaso ang kupas na larawang ninakaw niya mula sa ilalim ng unan ni Lola Dalangin. Hindi maari. Hinding-hindi maari. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad. Sa loob ng maraming taon, itinuring niyang basura si Luwalhati. Isang utusan na walang bayad, isang dusing sa kanilang marangal na pamilya. Pero ang larawang iyon, ang sanggol na may markang korona sa balikat, ay isang malupit na biro ng tadhana. Kung totoo ang hinala niya, ang babaeng inaapi-api niya ay hindi lang basta manugang. Ito ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-ariang matagal na niyang pinagpaplanuhang kunin. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Sidapa na papalapit sa kanya. Ang kanyang asawa, na kapatid ni Banwan at panganay na anak ni Lola Dalangin, ay may daladalang baso ng alak. Ang mukha ay bakas ang pagkairita. Ano na namang ginagawa mo rito sa dilim, Halia? Mukha kang nakakita ng multo. Wika ni Sidapa bago lumagok ng alak. Mabilis na tumayo si Halia at hinila ang asawa sa isang mas tago pang sulok, malayo sa mga bintana ng silid ni Lola Dalangin. Sidapa, makinig ka sa akin ng mabuti. May natuklasan ako. Isang bagay na sisira sa lahat ng plano natin kung hindi tayo kikilos ngayon din. Inilabas ni Halia ang yuping larawan at ipinakita ito kay Sidapa. Ikinuwento niya ang tungkol sa balat sa balikat ni Luwalhati na tugmang-tugma sa nasa litrato. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Halia, unti-unting nagbabago ang anyo ni Sidapa. Mula sa pagkabagot, ang kanyang mga mata ay nanlaki at napalitan ng isang mapanganib na ningning. Ibig mong sabihin, si Luwalhati ay ang nawawalang anak ni nanay? Bulalas ni Sidapa, ngunit agad ding tinakpan ni Halia ang bibig nito. Huwag kang maingay. Kung malalaman ito ni Banwan o kung magigising ang konsensya ng matandang iyon at aminin ang totoo, wala tayong makukuha. Ang bahay kanlungan, ang mga lupain sa bayan.
Mapupunta lahat kay luwalhati. May iwan tayong nganga sidapa. Gusto mo bang bumalik sa pagiging mahirap? Gusto mo bang pagtawanan tayo ng mga tao sa Maynila dahil wala tayong nakuha sa mamanahin natin? Naggit-ngit ang mga ngipin ni Sidapa. Ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kahit anong ugnayan ng dugo. Anong plano mo? Kailangang mapapirma natin si nanay sa deed of absolute sale bago pa siya tuluyang mawalan ng bait o bago niya maisipang baguhin ang kanyang huling habilin, mariing sabi ni Halia. Kailangang magmukhang binili natin ang bahay at lupa sa kanya noong malakas pa siya. At si luwalhati, kailangan nating gumawa ng paraan para tuluyan siyang mapalayas dito bago pa siya makahalata. Habang nagpaplano ang dalawa, hindi nila napansin na sa kabilang panig ng haligi nakatayo si Banwan. Galing sana siya sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig niya ang bulungan ng kanyang kapatid at asawa nito. Bagamat hindi niya narinig ang lahat, malinaw sa kanya ang mga salitang papirmahin, palayasin si luwalhati at ari-arian. Nabitawan ni Banwan ang basong hawak niya na lumikha ng isang mahinang kalansing sa sahig na semento. Agad na lumingon sina Halia at Sidapa. Ang bilis ng kilos ni Sidapa ay parang isang manuo nila. Sa ilang hakbang lang ay narating niya ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Hinawakan niya si Banwan sa kwelyo at isinandal ng malakas sa haligi. Banwan, kanina ka pa ba dyan? Malamig na tanong ni Sidapa. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Kuya, anong pinag-uusapan niyo? Bakit niyo gagawin yun kay luwalhati? Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Nangangatog na sagot ni Banwan. Mahal niya ang kanyang asawa, ngunit ang takot niya sa kanyang kuya Sidapa ay tila nakaugat na sa kanyang pagkatao mula pa noong bata sila. Lumapit si Halia. Ang kanyang mukha ay may nakakakilabot ng ngiti. Banwan, mahal naming kapatid, ginagawa namin ito para sa ikabubuti nating lahat, para sa kinabukasan niyo rin ni luwalhati. Isipin mo, kapag nakuha natin ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito, mababayaran mo na ang lahat ng utang mo sa amin. Natigilan si Banwan. Ang tinutukoy ni Halia ay ang malaking halagang hiniram niya kay Sidapa noong nakaraang taon para sa kanyang naluging negosyo. Isang utang na hanggang ngayon ay hindi pa niya nababayaran at ginagamit ng mag-asawa para diktahan ang bawat kilos niya. Pero ang nanay, may sakit siya. Hindi niyo siya pwedeng pilitin. Mahinang pagtutol ni Banwan. Lalong hinigpitan ni Sidapa ang hawak sa kwelyo ni Banwan. Makinig ka sa akin, Banwan. Isang salita mo lang kay luwalhati o kahit kanino tungkol sa narinig mo. Hindi lang ang utang mo ang sisingilin ko sa iyo. Sisiguraduhin kong wala kayong pupuntahan ng asawa mo kundi sa kalsada. Bubuhayin ko ang kasong estafa laban sa iyo dahil sa mga papeles na pinirmahan mo noon. Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Nawalan ng lakas si Banwan. Ang kanyang balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalang pag-asa. Tumingin siya kay Halia na parang isang ahas na naghihintay ng kanyang pagsuko. O ano? Mananatili kang tahimik o sisirain ko ang buhay niyo? Huling hirit ni Sidapa bago binitawan ng kapatid. Napaupo si Banwan sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Opo, kuya. Mananatili akong tahimik. Nagkatinginan sina Halia at Sidapa. Isang tagumpay ang rumiplika sa kanilang mga labi. Sa loob ng silid, muling narinig ang mahinang ubo ni Lola Dalangin. Habang sa labas, ang dilim ay tila lalong kumakapal. Nilalamon ang anumang natitirang liwanag ng katotohanan sa bahay kanlungan. Ang bawat hininga ko ay tila isang mabigat na hakbang paakyat sa isang matarik na bundok. Nararamdaman ko ang lamig na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga paa, paakyat sa aking tuhod. Hindi na ako lulubayan ng kamatayan, alam ko yon. Ngunit bago man lang ako tuluyang lamunin ng dilim, kailangan kong itama ang isang pagkakamaling naging anino ng aking buong buhay.
Naghintay ako ng tamang pagkakataon. Nang umalis sina Halia at si Dapa papunta sa bayan, malamang ay para mag-asikaso ng mga pekeng papeles na narinig ko sa kanilang bulungan kagabi. At nang utusan ko si Banwan na bumili ng gamot sa malayo, naiwan kaming dalawa ni Luwalhati sa bahay. Mula sa siwang ng aking pinto, pinanood ko siya. Nakaluhod si Luwalhati sa labas ng aking silid, pinupunasan ang sahig, na kahapon lang ay dinuraan ko sa harap niya. Ang kanyang mga kilos ay banayad, walang halong pagrereklamo. Sa loob ng 20 taon, ganito ang nakita ko. Binato ko siya ng masasakit na salita, itinuring siyang alila, at ipinaramdam sa kanya na wala siyang halaga. Ngunit bawat sugat na ibinigay ko, tinanggap niya ng may kasamang pag-unawa. Ngayon ko lang na-realize, ang tindi ng kanyang pagtitiis ay hindi dahil sa siya ay mahina. Ang kanyang pagtitiis ay ang sakripisyo ng isang tunay na anak, ang uri ng pag-ibig na matagal ko nang ipinagkait sa kanya. Luwalhati, mahina kong tawag. Ang boses ko ay halos hangin na lamang. Agad siyang tumayo at pumasok sa silid. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang mga matang kamukhang kamukha ng sa akin noong ako ay bata pa. Nay, may kailangan po ba kayo? Masakit po ba ang dibdib nyo? Kunin mo ang telepono, utos ko. Tawagan mo si Attorney Mirasol. Sabihin mo, kailangan ko siyang makausap ngayon din. Huwag mong sasabihin kina Halia. Nag-atubili si Luwalhati, ngunit dahil sa higpit ng aking tingin, sumunod din siya. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang matagal ko ng kaibigan at abogado, si Attorney Mirasol, ang tanging nakakaalam ng aking buong kasaysayan, pati na ang lihim ng sanggol na ipinaampon ko sa Baryo Pulang Lupa, 40 taon na ang nakakaraan dahil sa takot sa aking mga magulang. Pinagbantay ko si Luwalhati sa labas ng gate upang masiguro na walang makakaistorbo sa amin. Dalangin, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Mirasol habang inilalatag ang mga dokumento sa ibabaw ng aking kama. Alam mo ang panganib na maidudulot nito. Galit na galit sina si Dapa at Halia kapag nalaman nilang wala silang makukuha sa bahay kanlungan. Mayroon na silang mga bahay sa Maynila. Mayroon na silang mga lupa na ibinigay ko noon pa. Ngunit ang kasakiman nila ay walang hanggan. Wika ko habang pilit na pinipirmahan ang huling pahina ng aking testamento. Ang bahay na ito, ang bahay kanlungan, ay para kay Luwalhati. Hindi dahil siya ay manugang ko, kundi dahil siya ang nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa akin sa kabila ng aking kasamaan. At ang katotohanan, dalangin, isinulat mo rin ba rito? Tumango ako. Ang mga luha ay pumatak sa papel. Isinulat ko sa isang lihim na kalakip. Kapag wala na ako, basahin niya iyon. Gusto kong malaman niya na ang ina na nagluwal sa kanya ay hindi naging karapat-dapat sa kanya. Ngunit ginugol ang huling sandali para protektahan siya. Pagkaalis ni Attorney Mirasol, pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib. Tila nabawasan ng isang malaking bato ang pasan ko. Tinawag ko si Luwalhati. Pumasok siya. Bit-bit ang isang basong tubig. Habang papalapit siya, tinitigan ko ang bawat detalye ng kanyang muka. Gusto kong kabisaduhin ang muka ng aking anak bago ako tuluyang mabulag ng kamatayan. Nay, uminom na po kayo ng tubig, sabi niya habang dahan-dahang inaalalayan ang aking ulo. Sa halip na uminom, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nanigas si Luwalhati. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon na hinawakan ko ang kanyang kamay nang walang kasamang panggigigil o galit. Ang kanyang balat ay magaspang, tanda ng lahat ng trabahong ginawa niya para sa akin. Luwalhati, panimula ko, ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Patawad, patawad sa lahat ng hirap na ibinigay ko sa iyo. Sa bawat sampal, sa bawat mura, sa bawat gabing pinaiyak kita. Nagulat si Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Nay,
Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Wala po iyon. Naiintindihan ko naman po. Hindi, putol ko sa kanya. Hindi mo dapat intindihin ang isang masamang matandang tulad ko. Ngunit tandaan mo ito, kahit anong mangyari, ikaw ang nag-iisang tunay na yaman ng bahay na ito. Hindi ang dingding, hindi ang lupa, kundi ang puso mo. Naramdaman ko ang muling pag-atake ng ubo. Mas matindi at mas mahapdi. May lasa ng dugo sa aking bibig. Alam ko, ito na ang huling hapon ko sa mundong ito. Nay, Nay, tatawag ako ng ambulansya. Taranta niyang sabi. Wag na. Huling bulong ko habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Dito ka lang. Huwag mo akong iiwan, Sinag. Sa pagbigkas ko ng pangalang iyon, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagtanong, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking talukap. Ang huling nakita ko ay ang mukha ng aking anak na umiiyak para sa akin. Ang taong pinakamalupit kong tinrato ay siya ring tanging iiyak sa aking pag-alis. Ang silid ay binalot ng isang nakatutulig na katahimikan matapos ang huling hininga ni Lola Dalangin. Ang kamay niyang kanina lang ay mahigpit na nakahawak sa akin ay dahan-dahang lumaylay, nawalan ng lakas at naging kasing lamig ng yelo. Nanatili akong nakaluhod sa gilid ng kanyang kama, hindi alintana ang kirot sa aking mga binti. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang boses ng matanda na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa aking pandinig. Sinag, patawad, Sinag. Sino si Sinag? Bakit iyon ang huling salitang binitawan niya? At bakit tila may kung anong kurot sa aking puso nang marinig ko ang pangalang iyon? Na tila ba matagal ko na itong kilala, ngunit pilit ko lang kinalimutan. Hindi nagtagal. Ang katahimikang yon ay binasag ng marahas na pagpasok ni Halia at Sidapa. Hindi ko alam kung kailan pa sila nakatayo sa labas, ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi kakikitaan ng pait o lumbay. Sa halip, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na kabinet sa gilid ng higaan ni Nanay. Ang lugar kung saan nakatago ang mga alahas at mahahalagang papeles. Patay na siya, malamig na sabi ni Sidapa habang tinitingnan ang matanda. Walang luha, walang hikbi. Para lang siyang tumitingin sa isang gamit na nawalan na ng silbi. Luwalhati, lumabas ka na rito, utos ni Halia. Ang kanyang boses ay puno ng poot, mas matindi kaysa sa dati. Kami na ang bahala sa nanay. Huwag mo nang balak na may pakialaman pang anuman sa silid na ito. Lumipas ang 3 araw ng burol. Sa loob ng 3 araw na yon, ako ang gumawa ng lahat. Ako ang nag-asikaso sa mga bisita. Ako ang nagluto at ako ang naglinis ng bahay. Sina Halia at Sidapa naman ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Dinig ko ang kanilang pagtatalo tungkol sa presyo ng lupa at kung sino ang makakakuha ng mas malaking parte sa bahay kanlungan. Ang asawa kong si Banwan ay parang isang anino, nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan, tila kinakain ng sarili niyang takot at utang na loob sa kanyang mga kapatid. Matapos ang libing, nagtipon ang lahat sa sala ng bahay kanlungan. Naroon si Atorina Mirasol, dala ang isang itim na folder na naglalaman ng huling habilin ni Lola Dalangin. Ang kapaligiran ay mabigat, tila may nagbabadyang unos. Alinsunod sa huling habilin ni Gong Dalangin Agusan, panimula ni Atty. Mirasol habang inaayos ang kanyang salamin, ang lahat ng kanyang ari-arian sa Maynila at ang mga naunang naipamahaging lupa ay mananatili sa kanyang mga anak na sina Sidapa at Halia. Nakita ko ang pagngisi ni Halia, tila ba nakamit na niya ang rurok ng kanyang tagumpay. Ngunit, pagpapatuloy ng abogado na nagpabura sa ngisi ng aking ate-atehan, ang bahay kanlungan at ang natitirang 5 ektarya ng sakahan sa Sansinag ay tanging ipinapamana niya kay Luwalhati Marindu. Parang gumuho ang langit sa loob ng sala. Napatayo si Sidapa sa sobrang gulat.
habang si Halia ay tila nawalan ng hangin sa baga. Ano? Hindi maaari yan, sigaw ni Sidapa. Isang hamak na manugang lang siya. Wala siyang karapatan sa lupang ito. Binudol niyo ang nanay. Ginamit niyo ang pagkakasakit niya para manipulahin ang diwa niya. At Rina Mirasol, tiyak na peke ang testamentong yan. Susog ni Halia. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Alam ng lahat kung gaano kinamumuhian ni nanay ang babaeng ito. 20 taon siyang itinuring na alila. Bakit niya ibibigay ang pinakamahalagang ari-arian niya sa isang estranghero? Lumapit sa akin si Halia. Ang kanyang mga mata ay parang mga balaraw na gustong tumusok sa aking dibdib. Anong ginawa mo, luwalhati? Anong klaseng gayuma ang ginamit mo sa matanda? O baka naman nilason mo ang isip niya habang wala kami rito? Wala akong ginagawa, Ate Halia. Mahina kong sagot, bagamat nanginginig ang aking buong katawan. Kahit ako ay nagulat sa desisyon ni nanay. Pero saksihan niyo ang bawat araw na inialay ko rito. Wala akong hininging kapalit. Wala kang hininging kapalit? Sinungaling! Bulyaw ni Halia. Bigla niyang hinablot ang kanyang bag at may kinuha mula roon. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya sa aking muka ang isang kupas at yuping larawan. Bumagsak ito sa aking kandungan. Dinampot ko ang larawan ng may pagtataka. Isa itong larawan ng isang sanggol na may markang korona sa balikat. Tingnan mo yan, luwalhati. Sigaw ni Halia. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya at puot. Alam ko na ang lihim niyo ng matandang yon. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit bigla siyang bumait sa'yo bago siya mamatay? Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka talaga? Napatitig ako sa larawan. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis, kasing bilis ng isang tambol. Ang markang yon? Ang markang korona sa balikat ng sanggol. Dahan-dahan kong hinawakan ang sarili kong balikat. Alam ko ang naroon. Alam ko ang markang taglay ko simula nang ipanganak ako. Hindi. Paano, bulong ko? Tumawa ng mapait si Halia, isang tawang walang halong saya, kundi purong lason. Hindi ka lang basta manugang, luwalhati. Ikaw ang sinag na tinatawag niya. Ikaw ang batang itinapon niya sa Baryo Pulang Lupa. 40 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang bunga ng kanyang kasalanan na hinding-hindi namin matatanggap. Parang huminto ang mundo. Tumingin ako kay Banwan, ngunit lalo lang siyang umiwas ng tingin. Tumingin ako kay Sidapa, na ang mukha ay puno ng pandidiri. Isang anak sa labas, panunuya ni Halia habang lumalapit sa aking tainga. Isang anak na itinuring na basura ng sarili niyang ina. At ngayon, ay bumalik para agawin ang para sa amin. Hindi ka kabilang sa pamilyang ito, luwalhati. Kahit anong papel ang hawak mo, mananatili kang isang dumi na dapat ay matagal na naming nilinis. Sa isang iglap, kinuha ni Halia ang baso ng tubig sa mesa at isinaboy ito sa aking mukha. Lumayas ka sa bahay na ito. Ngayon din, hindi namin kailangan ng isang anak ligaw dito. Nakatitig lang ako sa sahig, basa ang mukha, habang ang katotohanan ay tila isang malaking alon na lumunod sa akin. Ang babaeng naging malupit sa akin sa loob ng 20 taon. Ang babaeng pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sarili ay ang babaeng nagluwal sa akin at nagtapon sa akin sa dilim. Parang gumuho ang buong mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat salitang binitiwan ni Halia ay tila mga matatalas na bubog na pilit isinasaksak sa aking puso. Nakatingin pa rin ako sa kupas na larawan ng sanggol. Ang sanggol na ako. Ang markang korona sa aking balikat na dati ay itinuturing ko lang na isang kakaibang balat. Ngayon ay naging mitya ng isang masakit na katotohanan. Anak ako ni Lola Dalangin. Hindi lang basta manugang, hindi lang basta alila. Ako ang dugong nagmula sa kanyang sinapupunan na kinalimutan niya sa loob ng 40 taon. Luwalhati. Bulong ko sa sarili ko habang ang aking mga luha
ay malayang umaagos. Humahalo sa basang mukha ko dahil sa tubig na isinaboy ni Halia. Kaya pala, kaya pala ganoon na lamang ang bagsik ng kanyang mga mata sa akin. Kaya pala sa loob ng 20 taon, kahit anong gawin kong pagsisilbi, tila may pader sa pagitan naming dalawa. Hindi galit ang nakita ko sa kanya, kundi ang malalim na takot. Takot na makita sa aking muka ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkakamali. Huwag kang mag-inarte diyan, luwalhati. Ang bulyaw ni Sidapa na muling bumasag sa aking pag-iisip. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa braso. Pilit akong pinapatayo mula sa aking pagkakaluhod. Hindi dahil sinabi ng abogado na sayo ang bahay na ito, ay magiging reyna ka na rito. Isang anak sa labas, isang dusing sa pangalan ni nanay. Wala kang karapatan dito. Bitawan niyo po ako, Kuya Sidapa. Mahina kong pakiusap, ngunit wala akong lakas na lumaban. Ang aking katawan ay tila naging parang gulay sa bigat ng emosyong nararamdaman ko. Tumingin ako kay Banwan, ang aking asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan at pagmamahal. Nakatayo siya doon, ilang hakbang lang ang layo sa akin. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakikita ko ang luha sa kanyang mga mata, pero nanatili siyang nakayuko. Hindi niya ako nilapitan. Hindi niya hinawi ang kamay ni Sidapa na pilit akong sinasaktan. Banwan. Tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo ako. Banwan, magsalita ka. Ngunit sa halip na sumagot, lalong yumuko si Banwan. Patawad, luwalhati. Patawad. Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, mas masakit pa ang pananahimik niya kaysa sa lahat ng mura ni Halia. Ang pananahimik niya ay tila isang hatol na ako ay nag-iisa na sa laban na ito. Nakikita mo yan. Panunuyan ni Halia habang lumalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay parang sa isang demonyo. Kahit ang asawa mo, hindi ka kayang ipagtanggol dahil alam niya ang totoo na ikaw ay isang sumpa sa pamilyang ito. Isang anak ligaw na hindi dapat narito. Biglang hinablot ni Halia ang aking maliit na bag na laging nakahanda sa tabi ng pinto. Ang tanging laman ay ilang piraso ng aking damit at ang lumang gamit ko sa pananahi. Ibinukas niya ito at isinaboy ang laman sa sahig ng sala. Wala kang dadalhin na kahit ano mula sa bahay na ito. Sigaw niya, lahat ng narito ay pag-aari ng mga tunay na anak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang maliit na kahong bakal ni Lola Dalangin na nahulog mula sa mesa. Ang kahong bakal na naglalaman ng kanyang huling lihim. Mabilis ko itong dinampot at niyakap ng mahigpit sa aking dibdib. Ito lang ang tanging bagay na nararamdaman kong akin, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil dito nakatago ang boses ng ina na kailanman ay hindi ko nayakap. Ibigay mo yan. Akmang aagawin ni Sidapa ang kahon, ngunit sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas na tumayo at umatras. Hindi! Sigaw ko. Ang boses ko ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ito lang ang dadalhin ko. Wala akong kukuhaing lupa. Wala akong kukuhaing pera. Pero ang kahon na ito ay para sa akin. Tumawa si Halia, isang tawang puno ng pangungutya. Sige, kunin mo ang basurang yan. Bagay lang yan sa'yo. At ngayon, lumayas ka na. Lumayas ka bago ko pa makalimutan na tao ka at kaladkarin kita palabas. Itinulak ako ni Sidapa patungo sa pinto. Nadapa ako sa semento ng balkonahe dahilan upang magasgas ang aking mga tuhod. Kasabay ng aking pagbagsak, tila nakisabay ang langit. Isang malakas na kulog ang gumimbal sa paligid, kasunod ang biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Huwag ka nang babalik dito. Ang huling sigaw ni Halia bago niya marahas na isinara ang malaking pinto ng bahay kanlungan.
Naiwan ako sa labas, sa gitna ng dilim at hagupit ng ulan. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa aking buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Nakayuko ako sa harap ng saradong pinto, yakap-yakap ang kahong bakal. Ang bawat patak ng ulan ay tila nakikiramay sa aking mga luha, dugo at luha. Iyan ang tanging natira sa akin. Nasaan ang katarungan? Naglingkod ako ng tapat. Nagmahal ako nang walang hinihintay na kapalit. Pero sa huli, itinapon pa rin ako na parang isang basahan. Ang ina na hinanap ko sa aking mga panaginip ay ang ina ring pumatay sa aking pag-asa. At ang asawa na akala ko ay aking kanlungan ay ang asawa ring naging mitya ng aking pag-iisa. Dahan-dahan akong tumayo, nangangatog ang buong katawan. Tumingin ako sa itaas, hinayaang hugasan ng ulan ang aking mukha. Sa gitna ng dilim ng baryo masikap, wala akong matuluyan, wala akong mapuntahan. Inay, bakit? Bulong ko sa hangin, bagamat alam kong walang sasagot. Naglakad ako palayo sa bahay kanlungan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay parang paglayo sa lahat ng bagay na binuo ko sa loob ng 20 taon. Ang tanging liwanag na natitira sa akin ay ang maliit na kahon sa aking mga bisig. Ang kahon na hindi ko alam kung magbibigay sa akin ng sagot o lalong wawasak sa aking pagkatao. Ang bugso ng ulan ay tila walang katapusan, kasing bagsik ng bawat luhang pumapatak mula sa aking mga mata. Ang bawat hakbang ko sa maputik na daan ng baryo masikap ay mabigat. Hindi lang dahil sa basang suot ko, kundi dahil sa hapdi ng sugat sa aking mga tuhod at ang mas masakit na sugat sa aking kaluluwa. Narating ko ang isang lumang waiting shed sa kanto ng daan patungo sa kabayanan. Wala nang tao rito. Ang tanging kasama ko ay ang huni ng hangin at ang tunog ng ulan sa bubong na yari sa yero. Naupo ako sa sementadong upuan, nangangatog ang buong katawan. Doon ko dahan-dahang binitawan ang maliit na kahong bakal na kanina ko pa niyayakap ng mahigpit. Nanginginig ang aking mga daliri habang sinusubukan kong buksan ang kandado nito. Sa loob ng 20 taon, nakita ko ang kahong ito sa ilalim ng unan ni Lola Dalangin, ngunit kailanman ay hindi ko ito pinakialaman. Ngayon, ito na lang ang tanging koneksyon ko sa kanya, sa babaeng naging malupit sa akin, ngunit siya palang nagluwal sa akin sa mundong ito. Nang sa wakas ay bumukas ang takip, hindi nagniningning na ginto o mamahaling hiyas ang bumungad sa akin. Sa halip, puno ang kahon ng mga papel, mga sobrang kupas na ang kulay, mga liham na tila ilang beses nang nabasa at tinipon sa loob ng maraming taon. Sa ibabaw ng mga liham ay may isang maliit na supot ng tela. Binuksan ko ito at lalong bumuhos ang aking luha nang makita ang tumpok ng mga perang papel at barya. May kalakip itong maikling nota para sa paghahanap sa aking anak, si Sinag. Kinuha ko ang isa sa mga liham. Ang sulat kamay ay kilalang kilala ko. Ang madiin at tila laging nagmamadaling letra ni Lola Dalangin. 40 taon na ang nakalipas, Sinag. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang yak mo noong iniwan kita sa harap ng simbahan sa Baryo Pulang Lupa. Natakot ako, anak. Natakot ako sa sasabihin ng mga magulang ko, sa kahihiyang idudulot ko sa pamilya Agusan. Pero sa bawat araw na lumilipas, ang takot na yon ay naging lason na pumatay sa aking puso. Patawarin mo ako dahil mas pinili ko ang aking dangal kaysa sa iyong kaligtasan. Napahikbi ako. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa aking dibdib. Kumuha pa ako ng isa pang liham na may petsang 5 taon lang ang nakakalipas. 5 taon na ang nakalipas nang pumasok ka sa bahay na ito bilang asawa ni Banwan. Noong unang makita ko ang balat sa iyong balikat habang naglalaba ka, tumigil ang mundo ko. Alam kong ikaw ang anak ko. Pero paano ko sasabihin? Paano ko aaminin
na ang babaeng itinuring kong alila ay ang dugo at laman na itinapon ko. Pinahirapan kita, luwalhati. Pinahirapan kita dahil sa tuwing tinitingnan kita, nakikita ko ang sarili kong kasamaan. Ang bagsik ko ay hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Hindi ko mapigilan ang mapahagulgol. Sa loob ng 5 taon, alam na niya. Alam na niya na ako ang anak niya, pero mas pinili niyang maging malupit. Hindi para itaboy ako, kundi dahil hindi niya makayanang harapin ang sarili niyang konsensya. Ang bawat sampal, ang bawat mura na tinanggap ko, ay ang paraan niya ng pagpaparusa sa kanyang sarili sa pamamagitan ko. Binasa ko ang huling liham, ang pinakabago sa lahat. Ang sulat ay hindi na gaanong malinaw. Tila ba isinulat sa gitna ng matinding panghihina. Sinag, anak ko. Alam kong wala nang sapat na oras para makuha ko ang iyong kapatawaran. Kaya naman, inilaan ko ang lahat ng aking lihim na ipon para sa iyo. Ang bahay kanlungan ay hindi lang isang gusali. Ito ang tanging lugar kung saan maaari kang maging ligtas. Pinag-aralan ni Halia at si Dapa ang lahat ng aking galaw. Kaya itinago ko ang lahat kay Attorney Mirasol, ngunit kailangan mong mag-ingat, anak. Ang kasakiman ni Halia ay walang hanggan. May alam silang hindi mo alam. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang lamig na nararamdaman ko mula sa ulan ay napalitan ng isang kakaibang kilabot. May alam silang hindi mo alam. Ano ang ibig sabihin nito? Dahan-dahan kong ibinalik ang mga liham sa kahon. Sa gitna ng aking pighati, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi na ako ang luwalhati, na payapa, at laging nagpaparaya. Ako na ngayon, si Sinag, ang liwanag na pilit pinatay ng dilim, ngunit heto pa rin, humihinga at lumalaban. Ang mga liham na ito, ang aking sandata. Ang katotohanan ito, ang aking kalasag. Hindi ko hahayaang masayang ang huling sakripisyo ni Lola Dalangin ng aking ina. Ang bahay kanlungan ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa katarungan. Tumayo ako mula sa waiting shed. Ang ulan ay tila tumitila na at sa malayo, nagsisimula nang sumilip ang bahagyang liwanag ng bukang liwayway. Sa kabila ng pagod at sakit, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Kailangan kong bumalik. Hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang nararapat na sa akin. Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, narinig ko ang lagutok ng mga tuyong dahon sa likuran ko. May taong naglalakad sa dilim. Luwalhati! Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko si Himig, ang matandang katulong sa bahay na laging tahimik, ngunit nakikita ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Himig, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Kailangan mong magtago, luwalhati. Hingal na, sabi ni Himig. Narinig ko sina Halia at si Dapa. Hindi sila titigil sa pagpapaalis sa'yo. May plano silang sunugin ang mga ebidensya ng testamento ngayong gabi at isasama kanila sa loob ng bahay kung kailangan. Akala nila ay umalis ka na sa baryo, pero hinahanap ka na ni si Dapa ngayon din. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Hindi lang pala ang bahay ang gusto nilang kunin. Gusto rin nilang bawiin ang aking buhay. Sa loob ng bahay kanlungan, ang hangin ay hindi na amoy kandila mula sa katatapos lang na burol. Sa halip, ang paligid ay nababalot ng amoy ng lumang alak at ang nakakasuffocate na tensyon sa pagitan ng mag-asawang si Dapa at Halia. Habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang tumitila, ang bagyo sa loob ng bahay ay nagsisimula pa lamang mag-alburuto. Sinabihan na kita si Dapa, huwag mong pakikialaman ang mga alahas na nasa loob ng kwarto ni nanay. Akin ang mga iyon. Bulyaw ni Halia habang pilit na inaagaw ang isang maliit na velvet na lagayan mula sa kamay ng asawa. Anong sayo? Ako ang panganay na anak. Lahat ng narito ay dapat dumaan sa akin. Singhal ni si Dapa
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng impluwensya ng alak. At ang lupang ito, kakausapin ko na ang developer bukas. Hindi na natin kailangan ang pirma ng luwalhati na yon. Gagawa tayo ng paraan para magmukhang ibinenta na ito ni nanay sa atin bago siya mamatay. Developer, ang sabi mo ay ititira natin ito para sa atin. Bulyaw ni Halia. Alam ko ang balita sa bayan si Dapa. May nakatagong deposito ng ginto o kung anong mineral sa ilalim ng sakahan ni nanay. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw niyang ibenta ang lupa kahit kailan. Gusto mong suluhin ang lahat? Nagulat si Sidapa sa sinabi ng asawa. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi ako bulag, Sidapa. Nakita ko ang mga lumang mapa ni nanay. At ngayon, dahil sa katangahan mo, ang testamento ay nasa pangalan ng anak ligaw na yon. Kung hindi natin susunugin ang testamentong hawak ng abogado at ang lahat ng ebidensya sa silong ng bahay na ito, mawawalan tayo ng bilyon-bilyon. Sa tindi ng kanilang pagtatalo, nagsimulang maging marahas ang kanilang mga kilos. Itinulak ni Sidapa si Halia ng malakas, dahilan upang tumama ito sa isang antigong lamesa kung saan nakapatong ang isang gaserang may sindi. Ang gasera ay bumagsak sa sahig, nabasag ang salamin nito, at ang apoy ay mabilis na kumalat sa tuyong kahoy na sahig at sa mga kurtinang luma. Ang apoy! Sidapa! Ang apoy! Sigaw ni Halia. Ngunit sa halip na patayin ng apoy, tila nakakita ng pagkakataon si Sidapa. Hayaan mong lamunin ng apoy ang bahay na ito. Mas mabuti pang maging abo ang lahat kaysa mapunta kay luwalhati. Kapag nasunog ang lahat, wala nang magiging basihan ng abogado. Ngunit hindi naisip ni Sidapa na ang bahay kanlungan ay gawa sa matatandang kahoy na kasing tuyo ng papel. Sa loob ng ilang minuto, ang apoy ay mabilis na gumapang paakyat sa kisame, nilalamon ang bawat alaala ng pamilya Agusan. Sa labas ng gate, kararating lang ni luwalhati kasama si Himig. Nanlumo si luwalhati nang makita ang makapal na usok na lumalabas mula sa mga bintana ng ikalawang palapag. Ang bahay! Ang bahay ni nanay! Sigaw ni luwalhati. Hindi niya inisip ang kanyang kaligtasan. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang susi na ibinigay ni Himig. Ang susi sa silong na magbubukas sa katotohanan. Mabilis siyang tumakbo papasok sa bakuran. Hindi alintana ang init na nagsisimula nang humalik sa kanyang balat. Naabutan niya sina Halia at Sidapa na nagmamadaling lumabas mula sa pangunahing pinto. Bit-bit ang ilang bag ng mga gamit na naisalba nila. Luwalhati, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, mamamatay ka sa loob. Sigaw ni Halia, bagamat walang bakas ng tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Nasaan si Banwan? Nasaan ang asawa ko? Sigaw ni luwalhati habang pilit na sumisilip sa loob ng naglalagablab na sala. Nasa itaas. Sinubukan niyang kunin ang mga litrato at gamit ni nanay sa kwarto. Ang tanga ng asawa mo, luwalhati. Mas pinahalagahan ang mga basura kaysa sa sarili niyang buhay. Natatawang sabi ni Sidapa bago mabilis na tumakbo patungo sa kanilang sasakyan. Banwan, hiyaw ni luwalhati. Hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang isang basang tela mula sa labahanin sa labas, itinakip ito sa kanyang ilong at bibig, at pumasok sa loob ng impyerno. Ang usok ay kasing itim ng gabi, at ang tunog ng lumalagitok na kahoy ay tila mga sigaw ng mga kaluluwang nagdurusa. Sa itaas ng hagdan, nakita ni luwalhati si Banwan. Nakadapa ito sa sahig, tila nawalan ng malay dahil sa usok, habang mahigpit na nakayakap sa isang lumang album ng mga litrato at ang paboritong barot saya ni Lola Dalangin. Banwan, gumising ka. Banwan, sigaw ni luwalhati habang pilit na hinihila ang asawa. Ngunit isang malakas na lagutok ang narinig mula sa itaas. Ang kisame ng pasilyo ay nagsimulang gumuho. Isang malaking tipak ng nagbabagang kahoy ang bumagsak sa pagitan ni luwalhati at ng tanging labasan. Napatigil si luwalhati.
Sa isang panig ay ang asawang hindi siya nagawang ipagtanggol, ngunit ngayon ay buhay ang itinataya para sa mga alaala ng ina, at sa kabilang panig ay ang apoy na handang lamunin silang dalawa. Sa gitna ng panganib, naalala ni Luwalhati ang susi sa kanyang bulsa, ang silong. May lagusan sa silong na patungo sa likod bahay, ayon sa kwento ni Himig noon. Pero kailangan niyang mabuhat si Banwan pababa sa gitna ng naglalagablab na paligid. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Dasal ni Luwalhati. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, hinila ni Luwalhati ang walang malay na si Banwan patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang init ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo, at ang bawat hininga ay puno ng lason. Narating nila ang ibaba, ngunit ang pintuan sa silong ay natatakpan na ng mga bumagsak na kagamitan. Habang sinusubukan ni Luwalhati na hawiin ang mga ito, nakita niya sa labas ng bintana ang anino, Nina Halia at si Dapa. Sa halip na tumulong, nakita ni Luwalhati si Dapa na may hawak na kadena at itinigas ang trangka ng pinto mula sa labas. Mamatay na kayo riyan. Wala nang saksi. Wala nang testamento. Ang huling narinig ni Luwalhati bago ang tuluyang paglamon ng apoy sa pintuan. Ang bawat hininga ko ay tila paghigop ng lason. Ang silong ng bahay kanlungan na dati ay madilim at malamig, ngayon ay naglalagablab na rin dahil sa mga bumabagsak na baga mula sa itaas. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng apoy, nakita ko ang mga dokumento sa loob ng vault. Ngunit wala na akong oras para basahin ang bawat detalye. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ni Banwan na nakasandal sa aking balikat. Banwan, gumising ka. Huwag mo akong iiwan. Pagsusumamo ko. Tinapik-tapik ko ang kanyang mukha hanggang sa dahan-dahan siyang dumilat at umubo ng marahas. Luwal, nasaan tayo? Nanghihina niyang tanong. Nasa silong tayo. Ikinulong tayo ni si Dapa. Banwan, sinunog nila ang bahay. Sabi ko habang pilit siyang itinatalaga. Sabi ni Himig, may lagusan dito patungo sa likod ng dampa sa sakahan. Kailangan nating gumapang. Sa gitna ng usok at init, natagpuan namin ang isang maliit na pinto sa dulo ng silong. Ito ang lagusang ginagamit noon ng mga agusan noong panahon ng giyera. Isang lihim na daan na tanging ang mga tapat na katulong lang ang nakakaalam. Gamit ang aking mga kamay, hinukay ko ang natitirang lupa na humaharang sa pinto hanggang sa bumukas ito. Gapang. Isang masakit at madugong gapang sa ilalim ng lupa habang naririnig namin ang pagguho ng bahay kanlungan sa itaas. Nang sa wakas ay makalabas kami sa kabilang panig. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa aming mga baga. Napahiga kami sa damuhan, hinihingal, habang pinapanood ang nagliliyab na tahanan na naging saksi sa aking 20 taong pagtitiis. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa di kalayuan, nakita ko ang anino ni Halia at si Dapa sa harap ng gate. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay abo na kami. Banwan, dito ka lang, sabi ko. Kahit nanginginig ang aking mga tuhod, tumayo ako. Bitbit ko ang maliit na kahong bakal ni nanay at ang mga dokumentong nakuha ko sa vault. Naglakad ako patungo sa kanila. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kapangyarihan ng pangalang Sinagi. Sinag. Hindi na ako ang alilang sunod-sunuran. Ako ang liwanag na lilitaw pagkatapos ng unos. Nang makita ako ni Halia, napasigaw siya sa takot. Multo! Si Dapa, may multo! Hindi ako multo, Halia. Malamig kong sabi. Buhay ako. At buhay si Banwan. Nanlaki ang mga mata ni si Dapa. Akma siyang lalapit sa akin para agawin ang mga hawak ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay. Isang malaking poste ang bumigay at bumagsak.
patungo sa kinaroroonan ni Halia at Sidapa. Sa isang iglap, nanaig ang aking pagkatao. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, hindi ko kayang panoorin silang mamatay. Umalis kayo riyan, sigaw ko. Tumakbo ako at buong lakas na itinulak si Halia palayo, habang si Sidapa ay nagawang tumalon sa gilid. Ang poste ay bumagsak ilang pulgada lang mula sa amin. Ang init nito ay humablot sa aking balat. Ngunit ligtas sila. Nakatitig si Halia sa akin gulat na gulat. Bakit? Bakit mo kami iniligtas pagkatapos ng lahat? Dahil hindi ako katulad nyo, sagot ko habang pinapahid ang uling sa aking mukha. Dahil ang itinuro sa akin ng hirap ay ang magpahalaga sa buhay, hindi ang pumatay para sa pera. Biglang narinig ang tunog ng mga sirena. Hindi lang bumbero ang dumating. 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng bahay kanlungan. Kasama nila si Attorney Mirasol at ang matandang katulong na si Himig. Attorney Mirasol, tawag ni Sidapa. Pilit na nag-ayos ng sarili. Mabuti at dumating kayo. Ang babaeng ito, si Luwalhati, siya ang nagsunog ng bahay. Sinubukan niya kaming patayin. Ngunit hindi lumapit ang mga pulis sa akin. Sa halip, pinalibutan nila sina Sidapa at Halia. Mr. and Mrs. Vibal, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto, anunsyo ng opisyal. Ano? Sa anong dahilan? Hiyaw ni Halia. Sa reklamong isinampa ni Attorney Mirasol. Sagot ng pulis. Mayroon kaming sapat na ebidensya, mga video mula sa hidden camera na ipinalagay ni Lola Dalangin sa kanyang silid bago siya mamatay. Nakita roon ang pagtatangka ninyong palitan ang kanyang gamot ng lason para mapabilis ang kanyang pagkamatay. At narito rin ang testimonya ni Himig tungkol sa pagsunog ninyo sa bahay ngayong gabi. Nanghina ang mga tuhod ni Halia at napaupo sa lupa. Si Sidapa naman ay sinubukang tumakas, ngunit agad siyang napusasan ng mga pulis. Tumingin sa akin si Attorney Mirasol nang may kasamang matamis na ngiti. Luwalhati. O dapat ko bang tawaging sinag? Tapos na ang paghihirap mo. Ang katotohanan ang mismong nagpalaya sa'yo. Tumingin ako sa naglalagablab na bahay kanlungan. Kalahati nito ay abuna, ngunit sa gitna ng mga uling, nakita ko ang paglitaw ng araw sa abot-tanaw. Ang gabi ng aking pagdurusa ay natapos na rin sa wakas. Lumipas ang 6 na buwan, mula ng gabing lamunin ng apoy ang bahay kanlungan. Ang dating amoy ng sunog at usok ay napalitan na ngayon ng bango ng mga bagong tanim na bulaklak at sariwang pintura. Sa tulong ni Attorney Mirasol at sa pondong itinago ni Lola Dalangin para sa akin, muling itinayo ang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang tahanan ng pait at lihim. Ang muling nabuong bahay kanlungan ay naging isang ampunan para sa mga batang inabandona, mga batang tulad ko noong unang panahon na nangangailangan ng kalinga at pagtanggap. Pinangalanan ko itong Bahay Sinag bilang pagkilala sa pangalang ibinigay sa akin ng aking ina bago niya ako bitawan sa dilim. Sina Halia at Sidapa ay kasalukuyang nagdurusa sa likod ng rehas. Ang kanilang kasakiman ay nagbunga ng kawalan. Lahat ng ari-ariang kinuha nila noon ay nabawi at ginamit para sa mga biktima ng kanilang mga ilegal na transaksyon. Minsan, naiisip ko kung dapat ko ba silang kamuhian, ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang mga bata sa ampunan, nararamdaman ko na ang pagtatanim ng galit ay isa lamang lason na kukuha sa aking kapayapaan. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, nakita ko si Banwan sa labas. Siya ang tumatayong tagapangalaga ng hardin at tagaayos ng mga nasisira sa bahay. Simula ng gabing iyon, hindi na siya ang dating lalaking takot sa sariling anino. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang bakas ng malalim na hiya. Lumapit siya sa akin, dala ang isang bungkos ng sariwang rosas. Para sa'yo. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay. Kinuha ko ang mga rosas at nginitian siya. Salamat, Banwan. Lumuhod si Banwan sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
luwalhati. Alam kong hindi sapat ang buong buhay ko para humingi ng tawad sa'yo sa 20 taon na pananahimik ko habang sinasaktan ka nila. Sa gabi na hindi kita ipinagtanggol, patawarin mo ako. Kung gusto mong umalis ako, gagawin ko. Pero hayaan mo sana akong pagsilbihan ka, kahit bilang tagalinis lang ng bahay na ito. Hinawakan ko ang kanyang balikat at pinatayo siya. Ang pagpapatawad, Banwan, ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil kailangan ng ating puso na lumaya. Hindi ko malilimutan ang nakaraan, pero pinipili kong huwag na itong dalhin sa hinaharap. Manatili ka rito, Banwan, hindi bilang isang taong may utang, kundi bilang isang taong handang bumuo ng bagong alaala kasama ako. Ang bahay sinag ay nangangailangan ng mga kamay na marunong mag-alaga at alam kong may puso ka para sa mga batang narito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Banwan at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat, luwalhati. Pangako, hinding-hindi na kita bibiguin. Pagkatapos ng usapang yon, kinuha ko ang aking belo at ang maliit na kahong bakal na naging saksi sa aking pagkatao. Nagtungo ako sa sementeryo kung saan nakahimlay si Lola Dalangin. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga ibon at ang kalansing ng mga dahon ang maririnig. Inilapag ko ang mga bulaklak sa ibabaw ng kanyang puntod. Hinawakan ko ang marmol na may nakaukit na pangalan niya. Nay, Inay. Sa wakas ay nabigkas ko rin ang salitang 40 taon kong itinago sa aking puso. Sana ay payapa na kayo riyan. Nalaman ko na po ang lahat. Nalaman ko ang tungkol sa aking ama at ang lihim na pilit ninyong itinago para protektahan ako mula sa lupit ng inyong sariling pamilya. Binuksan ko ang huling dokumento mula sa vault. Ang mga papeles na nagpapatunay na ang lupang ito ay pinaglaban ng aking ama bago siya mawala. Ngunit sa halip na gamitin iyon para maghiganti o humingi ng dagdag na kabayaran, dahan-dahan ko itong pinunit sa harap ng puntod ni Inay. Hindi ko na kailangan ng hustisyang nakabase sa dugo at galit. Bulong ko, ang pagpapatuloy ng bahay sinag ang magiging kabayaran sa lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Ang katarungan para sa iyo at para sa ama ko ay ang makita ang mga batang inabandonang tulad ko na lumalaking may pag-ibig sa kanilang puso. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos ng hangin sa aking pisngi, tila isang mahinang halik mula sa kabilang buhay. Sa sandaling iyon, alam kong pinatawad na rin ni Inay ang kanyang sarili. Sa aking paglalakad pabalik sa bahay sinag, pinanood ko ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, isang paalala na kahit ang pinakamahabang araw ay natatapos sa isang magandang dapit hapon. Natutunan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming yaman ang ating naipon, kundi kung gaano karaming puso ang ating nahaplos. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata sa loob ng 20 taon ay nagsilbing dilig sa punla ng aking katatagan. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa parusa para sa mga masasama, kundi gantimpala para sa mga pusong nanatiling tapat sa gitna ng unos. Ako si Luwalhati, ang babaeng dumanas ng dilim, ngunit ngayon ay naging sarili kong sinag. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa pagiging biktima, kundi sa pagiging isang tagapagligtas. At sa bawat batang tatawag sa akin ng Inay sa loob ng bahay sinag, doon mabubuhay ng walang hanggan ang tunay na diwa ng pamilya, hindi sa dokumento, hindi sa yaman, kundi sa wagas at walang kondisyong pagmamahal. Ang kwento ni Luwalhati ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa sining ng pagpapatawad. Ang batas ng kalikasan o karma ay laging patas. Ang mga nagtatanim ng kasamaan ay aani ng kapahamakan, ngunit ang mga pusong nananatiling busilak sa kabila ng paghihirap ay makakamit ang tunay na kaligayahan at kapanatagan ng loob.
huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti dahil sa huli, ang kabutihan ang magsisilbing kalasag natin sa anumang bagyo ng buhay. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa kwento ng buhay ni Luwalhati. Sana ay nag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Kayo po, ano ang gagawin ninyo kung malalaman ninyong ang taong nagpahirap sa inyo ay ang inyo palang tunay na magulang? Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto naming basahin ang inyong mga opinyon at kung anong genre ng kwento ang nais ninyong pakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.